Pumanaw na ang isa sa mga biktima na naging pagsabog sa headquarters ng Explosive and Ordnance Division o EOD Battalion ng Philippine Army. Kaninang 10:01 ng umaga, namatay si Corporal Bernabe Mota sa V. Luna Medical Center. Ililipat sana si Mota sa burn unit ng East Avenue Medical Center. Tinatayang 65% ng kanyang katawan ang nakatamo ng sunog mula sa pagsabog. Isa lang si Mota sa 6 na sundanong kritikal mula sa pagsabog at 2 pa sa mga ito ay ililipat ng ospital. Samantala, bumisita kahapon si National Defense Secretary Volter Gasmin sa mga biktima na naging sunog sa Philippine Armory sa Armed Forces of the Philippines Medical Center sa Taguig. Tiniyak ng kalihim na gagawin nila ang lahat na makakaya at hihingin din nila ang tulong ng Department of Health para sa pagpapagamot ng mga biktima. Assured na lahat ng gastusin nila naibibigay sa ng medical attention ay lahat yun ay sagot ng Department of National Defense at ng Armed Forces. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa naging sanhi ng sunog. Ginagawa ng mga investigador mula sa Army Support Command at ng Taguig Bureau of Fire Protection ng virtual reconstruction para matukoy ang pinagmula ng pagsabog. Sa ngayon, pinaplanong ilipat ang Philippine Army Support Command sa Tarlac, pagmamayari umano ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, ang lugar na pinagtayuan ng Philippine Armory. Inaantay na lang na matapos yung mga replication. Actually, they are already due for transfer talaga because sa BCDA na nga yan. Actually, pinapabid na yan eh. So, ang lilipatan nila is Camp Aquino sa Tarlac. That will be the new Army Support Command na headquarters. Kaugnay nito, pina-inspeksyon na rin ng hepe ng Philippine National Police o PNP na si General Alan Purisima ang lahat ng EOD offices ng PNP sa bansa. Dapat daw tiyakin na well-ventilated ang mga ito lalo na't mainit ang panahon. Dagdag niya, dapat din daw maging maingat ang mga tauhan ng PNP para makaiwas sa aksidente. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsnight.